Hala, relate ako, kami naghiwalay dahil feeling niya I'm still immature. Lagi daw ako drama. May comment pa siya, relate ako, lagi din ako sinasabihan drama queen and immature, hu. My ex from Texas, he's a nice guy, but dapat pala nag-adjust din ako. Hala siya, yes be, dapat talaga nag-adjust ka, no? Sayang, no? Okay na sana eh, nice guy na sana eh, kaya lang, yun nga, kahit gaano pa kabait ang isang tao, pag sinagad nyo, wala na talaga. Especially with foreign men, no? Kasi yan yung pinaka-hate talaga nila, yung if you act immaturely, and masyado kang drama queen, ganun, mahirap talaga. Ayaw nila yan, be, no? Kasi medyo ang gusto nilang buhay, lang, smooth. Yung, di ba? Yung lang, very calm na pamumuhay. Ganun ang gusto nila. Kaya naghahanap sila ng Pilipina, no? Kasi nga, paniniwala nila, traditional ang mga Pilipina, no? Mababait, mga submissive, mga ganyan siguro, no? Pero ito tip ko to sa inyo para medyo maiwasan nyo, no? And to be more mature in a relationship. Ito based na naman sa aking experience, no? Kasi mga be, diba, ako, may pagkaganon din naman ako, no? I could say na on some aspect, lalo sa mga usapang mga kunik-anik, meron ako na medyo more on mature talaga ako mag-isip. But syempre, meron din akong side na very immature, no? Lalo na kapag talagang, sinasaltik ako, may ganun ako, no? And kami ni Jowa, especially now that we are married, no? Yung adjustment talaga. Yung adjustment period talaga is hindi madali. Hindi madali in a sense na kailangan talaga both party na mag-adjust to each other, especially living under one roof, no? Tapos, 'di ba? Ang daming changes, ang dami naming need na pag-usapan, ang dami namin din kuminsan diskusyunan, pero ito lang. Kasi being mature takes a lot of patience talaga, lalo sa isa't isa, mga beno. Kasi like tayo, kung sanay tayo na konting kibot, nag-aalboroto or konting kibot na we snap easily, sila hindi. Kasi sila very calm ang nature nila, no? So, sila, malumanay, magsalita. And very democratic ang approach nila every time. Hindi sa kanila po pwede yung maa-attitude, no? Halos lahat tayo Ewan ko lang sa inyo basta ako, aminado ako. Na may ganun ako, may pagka-attitude ako lalo kapag inis. Lalo kapag feeling ko hindi ako pinapakinggan or feeling ko, alam mo yun, dapat alam niya na yun, dapat mahulaan niya. Kasi ganun may ganun tayong factor na dapat sa kilos pa lang natin, sa pagano ng mata, o pag hindi nagsalita, mahuhulaan. Yung mga kapwa natin, nahuhulaan yan. Alam na natin, uy, galit yan. Uy, hindi, meron yung mga ganyan. Sila hindi. And yun ang pinaka-hate nila, no? And ito nga, no? And narinig ko din to sa friend ko dito, no? Friend na namin, American din. With Filipina wife, no? So one time, sabi niya, 2 times pa lang daw sila na nag-argue, no? And sinabihan niya na, hey woman, I love you. Sabi ko, no, but don't ever do that again. I don't want you to disrespecting me, mga ganon. And I won't put up with that, no? Paraphrasing, I won't put up with that. Kasi sa kanila parang kaya nga ganun kabilis ang divorce, no? Kasi narinig ko na rin yun sa asawa ko, no? One time nagkaroon kami ng big argument talaga nung bago pa lang ako dito, no? Kasi ewan ko, no? Basta nung bago pa lang ako dito, mga first month, second month, nagkaroon talaga kami ng issue kasi hindi ko maintindihan. Siguro parang medyo yung nerves ko na nasa bago kong bansa, tapos yung adjustment, tapos may mga bagong tao, mga ganun. Yung parang hindi ko alam kung anong gagawin ko, no? Parang feeling ko nga looking back, parang feeling ko nalungkot ba ako o medyo na pressure ba ako? Hindi ko alam Basta most of the time, parang ang bilis kong sa kanya, alam mo yun, parang mairita na ganun, parang feeling ko kinukulit niya ako kasi masyado siyang clingy, masyado siyang touchy. Ang daming pumapasok sa utak ko sa mga ganun, no? So one time, sabi niya, Grace, I love you so much, but I would never let you treat me like that. Na para daw siyang aso, na yung kapag gusto kong paalisin, aalis. Or kapag ayoko makapag-usap, no? So parang sa ganun, sabi niya, because I would never disrespect you and expect that. Na, di ba? Ganun lang, tama naman Kasi, di ba, tayo gusto natin na mahalin tayo ng gusto, irespeto tayo, pero kung minsan, dahil yung ating, di ba, yung meron tayong ganyan, ewan ko lang sa inyo, no? Kung sobrang babait nyo siguro, meron tayong attitude na parang
thinking na, hindi mo na ako iiwan ito. Kasi mahal na mahal ako. No, be. Kasi once talaga na you reach that point, never ever get to the point nga na enough is enough, ba? Never ever get to that point daw. So, ang sa akin lang dito, no, every time, pag nag-uusap kayo, be more calm. Kasi yun ang mahirap Lalo ako, challenge sa akin yun Kasi ako pag nag-explain na talagang, alam mo yun, nanggagaliiti ka na yung, alam mo yun, nagmamadali na talaga ako. Tapos nanggagaliiti na ako. Tapos pag hindi niya naintindihan, mga ganun, malumali nga sila magsalita. So, dapat tayo mag-adjust din na i-adapt yung ganoon na okay, pwede naman na very calm yung pagsasalita. And yung hindi papatong, no? Yung ikaw muna, and then after siya. So, lahat ng mga sinabi niya, pakinggan mo lang. Para yung sasabihin mo, yung reason out mo, is dun mismo, no? In retaliation, dun sa kanyang mga sinabi. Kasi nga, wala naman talagang mangyayari kung hindi nyo pag-uusapan yung mga bagay-bagay. And, with regards sa drama-drama, hindi talaga. So, one time, yung, alam mo yun, sa inis ko, naiyak na ako. Yung, alam mo yun, masok ko sa kwarto, naiyak ako. Sabi niya, why are you crying? Sabi ko, I don't know. I don't even know why I'm crying. Mga ganun. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Yung alam mo yung parang sinampal ako ng katotohanan na oo nga naman. Umiiyak ako pero ako mismo sa sarili ko, hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Kasi kung minsan, reason na lang natin yun Kung minsan, way out na lang natin yung pag-iyak-iyak, no? So now, if we try to be really more mature about things, like really try, no? Consciously, let's think na, okay, hindi ako dapat magre-react ng ganito. Analyze muna natin. Kasi sa kanila, once na nasabi mo na, nasabi mo na. And once na nasaktan na, parang may pagkaganon sensitive sila Unlike sa kapwa nating Pinoy na, diba kahit sa pamilya natin, yung magalit ka, kung minsan nga magmura ka, magganyan. Pero maintindihan natin na hindi, nasabi lang niya yun kasi galit siya. With them, hindi. With them, very disrespectful na yun. With them, parang wala na. Parang hindi na sila mahalaga sa buhay mo. May mga ganun sila, no? Kasi parang lumaki sila sa kultura na, 'di ba? Everything you say, you won't say it if you don't mean it. Ganun sila. Unlike us na, 'di ba? Kung minsan tatanong tayo okay ka lang ba? Okay lang. Pero ang totoo, hindi. Sa kanila kasi very black and white sila, no? So I guess, no, when you have a foreigner partner, always make it a point na talagang to communicate. And wag munang magre-react. Wag munang papaganahin. Kasi ako, guilty ako sa ganyan Yung burst ng emotion mo, yun kagad ang paiiralin mo, lugi ka talaga. Kasi at the end of the day, no, once na matakal nyo na, once mapag-usapan nyo na, you'll realize na, oo nga, bakit ba ako nag-react ng ganun? Oo nga, bakit ko ba nasabi yun? Or kung minsan, nandun na yung point na regret, no? Sana pala hindi ko na sinabi yun kasi ganito pala yung dating sa kanya. Siyempre, ayaw naman natin sakitan yung taong mahal natin, no? Pero yun nga, meron talagang point kung minsan na dahil hindi tayo nagkakaintindihan and dahil medyo stubborn tayo, no? To even try to understand our partner, nakakasakit talaga tayo, no? Pero every time mga no, if you're at fault and meron kayong nasabi, huwag nyo nang pairalin yung pride. Yun lang talaga, no? Kasi pag nag-sorry ka, and nagsabi ka naman na I don't mean it, diba? When I say this and that, I mean it like this or ganyan. Alam mo yun, pag malumanay ka magsalita and basta ganoon, very democratic and very sincere, yung pagsabi mo, maniniwala naman yung mga afam nyo, no? Kaya yun nga, yun ang iwasan natin talaga. Lalo yung paulit-ulit, pabalik-balik. Once na naging issue nyo na, tandaan mo, and always take mental note na, okay, pag nangyari ulito, yung dating reaction ko ganito, so next time ganito na dapat, no? So para, at least, diba, let's try to keep our relationship by being more calm and collected, okay? So mga yun lang. So God bless you all and Happy New Year!